araw-araw sa bawat isa sa atin. Amen. Tayo po lahat ay tumayo sa gabi ito, sa pagsisimula ng ating gawain. At hihiling ko si Brother Nicky na pangunahan tayo sa panalangin sa gabi ito. Dakilang Diyos, maraming pong salamat o Lord sa gabi ito na kami po ay dinakong naligtas sa lugar na ito, Panginoon, upang makapagbalik ng aming mga pagpuri pagsama sa iyo, Diyos. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagagawang pagkakamali, sa aming mga kasalanan, maling inisip, sinalita at ginawa na hindi naging kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Ay ipatawad mo po ito sa amin, O Diyos. Gawin niyo po kami karapat-dapat, Panginoon, na maghain ng aming mga sarili, bigyan ng mahalhaing buhay sa iyong harapan sa galing ito, Panginoon. And Lord God, we pray na sa lahat po na gagamitin mo sa galing ito, na tatayo sa unahan sa pulpitong ito, Panginoon, sa aming mga worship leader, mga musicians, Panginoon, Lord, kayo ang mag-anoint sa bawat isa, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang kumilos at maramdaman sa pag-isutot na lugar na ito, Panginoon. At din, Lord, we pray for the man na gagamitin mo sa galing ito upang magdala ng iyong mga salita. Kayo po magtago sa kanya, sa iyong Quran, kayo po mag-usap, Panginoon, kayo magturo sa bawat isa sa amin, at lahat ng magagaling sa kanyang bibig ay tumimo at maisabuhay namin, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, maghihiling po din namin at sinasaway ang gawa ng kaaway na maaaring makahadang sa aming malayang pagpupuri. In the mighty name of Jesus Christ, we cast you out, Satan, in this place. And Lord, we proclaim that the victory of this service ay para sa iyo lamang, Panginoon. And we ask, Lord, sa aming mga kapatid na pumunta po dito, ingatan po sila at nawa ay makating sila ng ligtas. At sa aming mga kapatid na hindi namin kasama o Diyos, ay ingatan mo rin sila, Panginoon, at ibalik sila muli sa aming mga susunod na gawain, O Lord. And sa gabi dito, Panginoon, wala po kami gagawin, kundi balik lamang ang pagpulit pagsamba, tanging sa iyong pangalan namin. In Jesus' name we pray. Amen. Marathon natin sa taong 2025. Excited na ba? Amen. Amen. Lahat ay excited na sabi, praise the Lord! Amen. Hallelujah. Humihita na lang ng Panginoon yung gabi ito. Hallelujah. Humihita o Yahweh. Mag-praise ka ay pabalik. Hallelujah. Lord,
sa malayang oras, sa malayang pagkakataon na magsama-sama kami, Panginoon, upang purihin at sambahin ka, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah.
tumanggap at pinabalik namin dito sa iyo, Panginoon. Bilang aming mga handog ka po, dalangin namin po na magamit ito sa ikalalagupan ng iyong gawain at patuloy po itong magamit sa aming proyekto na matapos po ang iyong church building. Dalangin namin, Panginoon, na i-bless mo pa po ang lahat ng aming mga pinagkukunan, lahat ng aming mga trabaho, mga negosyo, at ikaw, Panginoon, maglayo sa mga mananakmal at patuloy mo po itong gamitin channel of your blessings, Lord. At ang lahat ng ito ay binabalik namin sa indang ilan ng sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. At tayo po'y maganda na sa second part at tinatawag ako po si Elder Rod at magdadala ng salita ng Panginoon. O Diyos, mapaghinaan sa lahat. Napasalamat po kami, Panginoon, sa oras na ito. Kami po ay patuloy mong pinagkakaroon ng kalakasan at sa aming pauling. Ay ito ng aming gawain, Panginoon. Ang dalangin na ito kayo na siya isulungan kayo sa amin. At sumama sa amin, ayan ng Panginoon, na maranasan muli namin, Panginoon, ang iyong kaputihan sa pamamagitan ng insight na ihatid sa amin. Samahan po kami hanggang sa aming pagtatapos. Ito ang aming samang dalangin sa pangalan ni Kristo namin tagapagligtas. Amen. Okay mga kapatid, ang ating mensahe ay pamagat po ay commit yourself to serve. Ang pagkapaglingkod mga kapatid at ang pinaglilingkuran ay magkaiba. Pag ikaw ay naglilingkod, hindi ka po naging pinabang yung pinaglilingkuran. Amen. Amen. So, kagaya po ang mensahe ng aming pastor kanina, magkaroon po tayo ng sadyang paglilingkod sa Diyos. Ngayon pag-usapan po natin mga kapatid na talaga ang ating sarili sa paglilingkod. So nais ko pong bumasa mga kapatid sa Isaiah chapter 6. Simula sa verse 1 hanggang 13 mga kapatid, pagtyagaan ninyo. Sa dali lang ito. Dito sa Isaiah chapter 6, simula sa verse 1 hanggang 13 ata ito, 13. Yan, 13 mga kapatid. At sabi nito, noong taong mamatay ang aring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang lupa. Matayo, mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kalwalhatian. Sa itaas niya, nangatayo ang mga sirapin, bawat isa'y may 6 na pagpakpak na may 2 na nagsisitakip sa kanyang mukha at may dalawa na nagsisitakip sa kanyang mga paa at may 2 na naglilipad sa kanya. At nagsisigawan isa't isa, nagsasabi, "Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kalwalhatian at ang mga patibayan ng mga pintuan ay nakilo sa tinig ng sumisigaw at ang buhay ay napuno. Ang bahay ay napuno ng puso." Nang magkagaya sinabi ko, "Saba ako sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Nang magkagayoy, nilipad ako ng isa sa mga serapin
na may baga sa kanyang kamay na kanyang kinuha ng mga pag-ibig mula sa dambana. At hinito niya niyaon ang aming bibig at nagsabi, narito, hindi po nito ang inyong mga labi at ang inyong kasamaan ay naalis at ang inyong kasalanan ay naalis. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsabi, sinong susugurin ko at sinong yayaon sa ganang amin? Nang magbagay sinabi ko, narito, ako sugurin mo. At sinabi niya, ikaw ay yumaon at sasaysayin mo sa bayan ito. Inyong narinig na, ngunit hindi ninyo nauunawa at nakikita nga ninyo, ngunit hindi ninyo namamalas. Patabayin mo ang puso ng bayan ito at iyong pabigatin ang kanilang mga pakinig at ang iyong ipikit ang kanilang mga mata, baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga pakinig at mga kaunawa ng kanilang puso at magbaliklo at magsigaling. Napagkagayon sinabi ko, Panginoon, hanggang kailan? At siya'y sumagot, hanggang sa mga bayan ay mga iba na walang tumahan at ang bahay ay mga wala ng tao at ang lupain ay maging lubos at iba. At ilayo ng Panginoon ang mga tao at ang mga nilubot na tao ay magsidami sa gitna ng lupain. At kung magkaroon ng ikasampung bahagi roon, ang pupugna uli gaya ng isang roble at gaya ng isang insina na napuno at naiwan pagka pinuputol, gayon ang banal na labi ay siyang puno niya. Ang katangian, mga kapatid ni Isaias bilang lingkod ng Diyos ay siyang dapat kuwaran ng mga Kristiyano ngayon. So sa ating pong binasang kwento rito, mga kapatid, mapapansin po natin na pinaunganan ng Panginoon si Isaias sa isang tiyak na posiso para ihanda siya sa paghahatid ng kanyang mensahe sa mga Israelita. At bago yan, mga kapatid, bago ng patuloy ang pagkikipag-usap ng Panginoon kay Isaias, sa verse 3, sa verse 2 hanggang 3, ipinapakita ng Panginoon ang kanyang sarili bilang hari. No? Na patuloy na sinasamba ng mga angelic being na nagpapahayag ng kanyang katangian at kabanalan. Now, sa verse 5, mga kapatid, ang pagsulyap sa kabanalan ng Diyos ay nagpaluhod kay Isaias sa malalim na pagkaunawa sa kanyang sariling pagkamakasalanan at ng kanyang bayan. Doon naman sa verse 3, mga kapatid, parang Bible study ito, mga kapatid. Okay? Sa verse 6 hanggang 7, ang pagtatapat ni Isaias sa kanyang kasalanan, mapapansin po natin, ay sinundan ng pagpatawad ng Panginoon para sa kanyang kasalanan nang nilagay ng mga sirapin ang baga mula sa altar sa kanyang mga labi. Okay? Now, dahil dito, ay handa si Isaias na ialay ang kanyang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. At may naiintindihan si Propeta Isaias, mga kapatid, sa kabanalan ng Diyos, sa sariling kasalanan at sa kahandaan ng Panginoon na nagpatawad para sa kanyang kasalanan. So bilang pagtanaw, mga kapatid, bilang pagtanaw ng utang na loob, handa si Isaias na kumatawan sa kanyang bayan na kailangan ding linisin ng Panginoon at pagsisiyan ng kanilang mga kasalanan. So sa puntong ito, mga kapatid, narinig ni Isaias ang tinig ng Panginoon
na nagsasabi, nagtatanong ang Diyos kung sino ang dapat niyang ipadala o subuhin. So bago magtanong ang Panginoon kung sino ang kanyang susubuhin, balikan po natin yung verse 5, mga kapatid. Si Isaias ay maaaring tumanggi sa ganong misyon. Bakit? Sapagkat siya po ay isang makasalanan. Dahil batid niya na siya ay makasalanan, ay hindi karapat-dapat na magsalita sa ngalan ng Diyos. Ngayon, dahil dinalisay siya ng biyaya ng Diyos, nagkaroon siya o nagboluntaryo siya para sa misyon ng Diyos na may kumpiyansa sa kanyang sarili, sapagkat pinatawad at nilinis na siya ng Diyos. Kaya sabi ni Isaias, sabi doon, narito ako, subuhin mo ako. Okay? Katulad ni Isaias, mga kapatid, tayo ay pinatawad din ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ngayon ang tanong, kaya ba natin sabihin ngayon sa Diyos na may kumpiyansa na sabihin natin, narito ako, subuhin mo ako. Amen. So katulad ni Isaias, mga kapatid, simula na pinatawad ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan, sabi si Isaias na maghatid o maging lingkod ng Panginoon na maghatid ng mga halagang bagay na katotohanan sa kanyang bayan. Sabi na nagboluntaryo si Isaias na pumunta at kumatawan na maghatid ng mensahe ng Diyos sa mga tao sa Israel. Dahil mayroong pinadala ang Diyos kay Isaias. Okay? So verse 10 hanggang 11, mga kapatid, sinabi ng Diyos kay Isaias. Ito ang, bagamat si Isaias, mga kapatid, nagboluntaryo na siya ang kakatawan na magdala ng mensahe sa mga taga-Huda, binigyan siya ng warning ng Diyos. Ano sabi ng Diyos kay Isaias? Sabi niya, sige, pumunta ka. Pero huwag mong asahan na ang mga tao roon ay maniniwala sa mensahe mo. Okay? Pinaliwanag din, mga kapatid, ng mga talatang ito kung paano tutuon ang mga tao sa mensahe na dala ni Isaias. Dahil dito, mga kapatid, hindi sila maniniwala sa mensahe ni Propeta at malayong yung inaasa ni Isaias, mga kapatid, na tatanggapin yung mensahe niya ay malayong mangyari, sapagkat pinamuna na siya ng Panginoon na hindi ka talaga tatanggapin yung mensahe mo doon. Sa pagkakataon ito, mga kapatid, parang nawala ng lakas ng loob si Isaias. Yung pala na-down siya, na-discourage siya, mga kapatid, kasi tinanggap niya ang paanyaya ng Panginoon na siya ang maging mensahero. Subalit, sinasabi ng Diyos, yung mensahe mo ay hindi paniniwalaan nila. So the verse 11, mga kapatid, na sinabi ko, kaya sinabi ni Isaiah sa verse 11, kung ganun, Panginoon, kung hindi naman nila tatanggapin ang aking mensahe, hanggang kailan ako mangangaral sa kanila? Ano sabi ng Panginoon? Hanggang sa ang mga bayan ay mga iba na walang tumahan at ang mga bahay ay mga wala ng tao at ang lupain ay maging lubos
nag-iba. Ibig sabihin, sinasabi ng Diyos kay Isaias, sige, mangaral ka lang hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Yun ang tungkulin mo na mangaral sa kanila hanggang sa katapusan. So, parang sinabi ni Isaias, mga kapatid sa Panginoon, Panginoon, walang saysay pala ang aking pangaral sa kanila kasi hindi naman sila makikinig. Sa akin, sabi niya, hanggang kailan ako mangaral sa kanila. So, nais ng Diyos, mga kapatid, na patuloy na ipangaral ni Isaias ang kanyang mga salita sa mga taong hindi naniniwala hanggang sa masira ang lahat o tinatawag na hanggang sa end times, hanggang sa katapusan ng mundo. So, nais ng Diyos na patuloy na babalaan ni Isaias ang mga tao sa pagdating ng paghago ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan hanggang sa paghuhukom. So, ito ang magiging pinapaliwanag ng Panginoon kay Isaias na ito ang magiging tungkulin mo hanggang sa wakas. Ang ipangaral ang mensahe sa kanila. Now, tuwa tayo ito sa ating pamagat na italaga po natin ang ating sarili sa paglilingkod. Number 1, bakit kailangan po natin maglingkod sa Panginoon? So yun ang tanong, mga kapatid. Una, sinasabi doon sa verse 2 and 3 kung bakit kailangan po natin paglingkuran ng Diyos dahil siya ang hari. Nararapat na pagkukulan ng paglilingkod at siya ay banal at makatawirang hari. Eh, siya po ang hari natin. Kung tayo po ay tinuturing po natin siyang hari, dapat lang po tayo maglingkod po sa Kanya. Pangalawa, bilang pasasalamat sa Diyos, katulad ni Isaias, mga kapatid, na dinalisay, pinatawad ang kanyang mga kasalanan. Kaya gayon din tayo, na isang makasalanan, ngunit pinatawad tayo ng Diyos. Kaya, pasalamatan po natin ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. Number 2, makikita po natin doon, mga kapatid, na hinahanap ng Diyos ang ating kusang loob o voluntaryo paglilingkod. Sa henerasyon ng lumang tipan, mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos ay utos. Okay? Utos po. Kapag itinalaga ka bilang lingkod ng Diyos, hindi ka pwedeng umayaw o humindi. Okay? Magbabasa po natin yan sa ibang mga propita, mga kapatid, kagaya ni Jeremias. Okay? Basahin po natin sa Jeremias chapter 1 verse 4 and 7. Ang sabi dyan, ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsabi, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita, inihalal kita, propita sa mga bansa. Na magkagay sinabi ko, O Panginoong Diyos, narito hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata. O sa dito, mga kapatid, nangangapiran si Jeremias na hindi siya pwede. Okay? Siya po ay tumatanggi. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin, ako'y bata sapagkat saan man kita susuguin, ay paroroon ka, anumang iutos ko sa iyo, ay sasalitain mo. So hindi siya pwedeng umayaw sapagkat doon talaga siya itinalaga. Amen. Okay? Si Jonas din, mga kapatid, makita po natin sa Jonas chapter 1 verse 2-3, mga kapatid, ang sabi diyan,
Bumangon ka sa Nineveh, sa malaking bayan niyaon, at humiyaw ka laban doon sapagkat ang kanilang kasama ay umabot sa harap ko. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon, at siya'y lumusong sa Joppe at nakasumpong ng sasakyang papuntang Tarsis. Sa gayon nagbayad siya ng kupanyaw at siya'y lumulang upang yumahong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. So makikita po natin mga kapatid ang istorya ni Jonas. Tumakas talaga siya sa utos ng Panginoon, pero hindi nangyari yun. Kasi sa gitna pala ng dagat, siya po ay pinatalo na sa barko at kinaya ng malaking isa, ibinalik doon sa Nineveh, kung saan doon talaga siya nakatalaga. Ganun din si Moises, mga kapatid. Mahaba pa ito sa basahan na lang yun. Si Moises din, mga kapatid, siya rin tumanggi sa utos ng Panginoon, pero hindi po siya pinahintulutan ng Panginoon sapagkat doon po siya itinalaga. Ngunit, mga kapatid, sa panahon ng bagong lipan, nais ng Diyos na paglingkuran siya ng tao ng kusang loob at hindi napipilitan. Dapat may kusang loob, mga kapatid. Kung sinabi po niya, mga kapatid, dapat ang pagbibigay ay kusang loob ay nasa puso, ganun din po ang paglilingkod sa Diyos. Dapat po ay kusang loob ay galing po sa puso, mga kapatid, ang hinahanap ng Diyos sa atin. So bago inatasan ng Panginoon ang kanyang mga alagad, na ipangaral ang Ebanghelyo sa liputan, na mabasa po natin sa Marcos chapter 16 verse 15-16. Mababasa po muna natin sa John 21 verse 15 to 17. Ganito po ang sinasabi pag John 20, 21, 15-16 mga kapatid. Ang sabi po diyan, kaya ng mga pagpapawing gutom sila. Ayan. Kaya mga kapag gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay San Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nagigit kaysa mga ito. Ang sabi ko sa kanya, sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakainin mo ang aking kordero. 16. Sinabi niya sa kanya muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Verse 17, sinabi niya sa kanya, sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya sinabing mga ikatlo, iniibig mo ba ako? At sinabi sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, ay nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. So, makita po natin dyan, mga kapatid, na tiniyak muna ng Panginoon. Bago subuhin ng Panginoon ang kanyang mga alagad na ipangaral ang Ebanghelyo sa sanglibutan, tiniyak muna ng Panginoon ang kanyang mga alagad kung may pusang loob at nangangako na maglilingkod sa Kanya. Okay? Pangatlo, sinasabi diyan ng Panginoon, Pedro, iniibig mo ba ako? Speaking of pag-ibig, mga kapatid, ito ang ikatlo, mga minamahal. Ang pag-ibig, mga kapatid, ay napapatunayan sa pamamagitan ng paglilingkod. Okay? 1 Thessalonians chapter 2, verse 8. Ayan.
Ang sabi niya, gayon din kami, palibhasay may magiliw na pag-ibig sa inyo, ay kinalugdan namin kayo'y bahaginan, hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos, kundi naman ng aming sariling mga kaluluwa, sapagkat kayo'y naging lalong mahal sa amin. So yung pag-ibig, mga kapatid, ang siya nagtutulak upang maglingkod. Ang pag-ibig, mga kapatid, ang siya nag-audio. Makita po natin dyan, ang pag-ibig ang nag-audio kay Pablo at sa kanyang mga kasama ng ibahagi ang Ebanghelyo sa iba. Okay? Ito ang sinasabi ni Pablo sa 2 Corinto chapter 5 verse 14. Ang sabi po diyan, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. Sa ibang salin, mga kapatid, sa yung International Vision Version, sabi, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay nagtutulak sa amin. Okay? At doon sa verse 20, mga kapatid, ganun pa rin chapter, sa verse 20, ipinapahayag na ganito. Kaya nga kami ay mga sugo ni Kristo, ang Diyos ay sumasamo sa pamamagitan namin, kami ay nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo na makipagkasundo kayo sa Diyos. Mga kapatid, ang paglilingkod, mga minamahal, first and foremost, para maipakita po natin na tayo ay lingkod ng Diyos. Sinasabi po diyan na italaga natin ang ating mga sarili sa pagbabahagi ng Ebanghelyo sa ating kapwa. Ito po ang huling utos ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod. Okay? Kung inahayag po natin ang Ebanghelyo sa iba, natutupad po natin ang sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 22, verse 39, ano po ang sabi diyan? At ang pangalawang patulan ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Paano ba natin ibigin ang ating kapwa, mga minamahal? Sabi nga ng Biblia, ibigay man natin ang buong buhay natin sa kapwa. Kung walang pag-ibig ay walang kwenta. So ang tunay na pag-ibig na sinasabi dyan, mga kapatid, ay ang tunay na pag-ibig sa kapwa, mga kapatid, ay madala mo siya sa langit. Okay? Ang tunay na pag-ibig sa kapwa ay madala po natin ang ating kapwa sa langit. Iyon ang tunay ng pag-ibig, mga kapatid. Kaya, kung ibig mo na maging lingkod ng Panginoon, italaga mo ang iyong sarili sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kagaya na sinasabi ko kanina, mga kapatid, lahat ng pagbabago sa ating buhay ay gawa ng Diyos. Lahat ng pagpapalang, mga kapatid, sa ating buhay ay galing sa Diyos. Ibig sabihin, simula na tayo po ay ligtas ng Diyos hanggang ngayon, tayo po ay pinaglilingkuran ng Diyos. Subalit, mga kapatid, isa lamang ang hinihingi ng Diyos sa atin para magbenepisyo ang kanyang kaharian, ang ibahagi ang Ebanghelyo sa kapwa. Ito po ang tunay na may paglilingkod natin sa Kanya na ang magbenepisyo, mga kapatid, ay ang kaharian ng Diyos. Amen. So, matagal na po tayong hindi nakakapaghayo, mga kapatid. Ano po ang silbi ng ating pinapatayo sa taas
kung wala naman po tayo ilalagay dyan. Tama. So, ibalik po natin mga kapatid, kasi doon po tayo tinawag. Walang iba nang gagawa dito mga minamahal na magbahagi ng kanyang Ebanghelyo kundi tayo. Tayo mga kapatid. Walang iba. So, hinihingi po ng Panginoon ng Diyos na ipaglingkod natin ito sa Kanya, ang pagbabahagi ng Ebanghelyo sa kapwa. Hanggang dito na lang mga kapatid, tayong lahat ay tumayo. Salamat Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah sa pagsama mo sa amin sa bagay ito, Diyos. Thank you, Jesus. Uli kami umaasa, Panginoon, ang apoy na ito nibigay mo sa amin ay patuloy na magliliyab. Amen. Salamat sa iyo, Diyos. Thank you for the Muli, Thank you for the kami po ito madalangin, Panginoon, at nagpapasalamat sa mensahe na inyong binigay sa amin. Thank you, Jesus. Hallelujah. At salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na patuloy na nakipahagi, nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo, Diyos. Maraming pong salamat. At muli, Panginoon, sa aming pagsamantalang pagtatapos, kung paano mo kami iningatan papunta rito, O Diyos, muli mo kami ingatan pauwi sa aming mga tahanan, at muli mo kami ibalik muli sa susunod na gawain na dala ang tagumpay na nagmumula sa iyo, upang sa ganang, O Diyos, mas lalo po kami lumakas sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Diyos. Maraming salamat, Panginoon, at ito po ang aming samong dalangin sa pangalan ni Jesucristo naming tagapagligtas. Amen. Amen. Sa sunod ng ating Hallelujah. tapos mga kapatid, paalam na. Ang Santong Espiritu ng Diyos ang sumainyo at tapos na po ang gawain. Maraming salamat.